niya lang sa akin, akala ko kasi binili niya yung bahay. So, nirerentahan lang daw yung bahay ni Chris doon. So, nadidrain na siya dahil sobrang mahal yung kanyang pagpapagamot. Oo nga naman, di ba? Ilang years na siya dito? 2 years na may get. Kaya nanghihingi ng assistance for something si Chris kay Tita Liza niya o sa lola ni Bimbi at ni Josh. Yun ang paniniwala nila, gumurgor sa tatay mo tapos lalapit ka sa pamilyang yon kay Bangag. Mga wala talagang hiya at walang paninindigan itong mga taong itong... Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sa ating Juting Jahas ay, ayon sa ating source, nadidrain na pala ang kaban ng bayan ni Chris Aquino, yung kanyang kaban, nadidrain na kasi syempre nandito sa Newport Beach. At ang siste, ayon sa ating Puting Ahas, sobrang expensive daw kasi yung nirerentahan niyang bahay, hindi naman daw yun binili. I'm not sure, sabi niya lang sa akin, akala ko kasi binili niya yung bahay. So, nirerentahan lang daw yung bahay ni Chris doon. So, nadidrain na siya dahil sobrang mahal yung kanyang pagpapagamot. Oo nga naman, di ba? Ilang years na siya dito? 2 years na may get. O kasi noong 2022, nag-campaign pa siya kay Lenny, di ba? O ngayon, ayon sa ating Puting Ahas, kaya nanghihingi ng assistance for something si Chris kay Tita Liza niya o sa lola ni Bimbi at ni Josh. So dahil nadidrain na daw siya sa pera according to my source. Kaya sabi ko, paano nadidrain? Anong something? Ano, manghingi siya ng pera kay Liza? Yun ang tanong ko. Ano, gusto niya maging loan debtor? Tapos ang sabi sa atin ng ating Puting Ahas, hindi niya exactly alam pero magpapatulong. Kaya sabi ko, for what? Magpapatulong na alin? Sa Hacienda Luisita. Sabi niya, di ba, sabi niya sa akin, di ba may mga issue ang Hacienda Luisita? Sabi ko, hindi ko exactly alam kung ano yung existing issue nila. At ang sabi sa akin, dahil na nauubusan na daw di umano si Chris ng pera, kaya kailangan niya si Liza. Talaga naman, di ba? So, ngayon, kung totoo man yun, na bibigyan siya ng tulong, saan galing ang pera? Sa loan debtor? Sa smuggling? Kasi, nadidrain na raw si Chris ng pera. Ngayon, sabi ko, paano yun? Manghihingi si Chris ng tulong kay Liza for connection sa business niya? Kailangan ba niya ng business clients? At bibigyan sa ni Liza? Or kailangan ba ni Chris na i-reduce yung taxes niya? Kasi dapat transparent ito si Marcos Jr. dahil minention niya a few hours ago na kailangan ng assistance ni Chris for something. At sabi ko nga, for something, ang sabi niyo kanina, kailangan daw ng, what you call it? travel documents or whatever, travel arrangement. So, kaya nga sabi ko, pwede ba yon sa mata ng bayan na kapag ikaw ay artista o anak ka ng dating presidente ay aabusuhin mo yung mga legal process na pagkuha ng mga dokumento? Kumbaga, makikipag-fix ka? Or may ganun-ganun na lang ba? Na kapag ordinaryong Pilipino, pahirapan niya, papilahin niya sa init. O hindi niya pa asikasuhin. Pero pag kisihod ang kilalang tao, ay lumulusot at nabibigyan ng kidnapper na first lady ng atensyon. So yan yung yun yung chika sa atin na nawawala nahuhubas na ang kaban ni Chris. Dahil wala siyang trabaho, wala siyang project at 'di ba sabi niya kailangan na daw magtrabaho si Bimbi. 'Di ba? Nabanggit niya. Although hindi ko siya pinapanood, sabi lang sa akin ng aking informante. Sabi ko, sinabi ba niya yan? Na kailangan na magtrabaho ni Bimbi. Tama ba yan? Binanggit niya? Sabi ni Bevin, all the people doon sa pamilya na may kinalaman sa pagpatay ng tatay niya. Ayun na nga. So nilunok, tama, that's good point, Melvin. O imagine mo, pinagbintangan, hindi pinagbintangan. Ang sinasabi ng mga Aquino, thank you for that comment. Ang sinasabi ng mga Aquino na ang pumatay sa tatay niya ay mga Marcos. Magnanakaw.
manggugurgur. Eh bakit well, hindi naman kung totoong lumapit, nakita nyo naman may picture. So imagine nyo kung paano lunukin ng mga tao ang kanilang suka alang-alang sa personal interest. 'Di ba? Pumatay sa yun ang paniniwala nila, gumurgur sa tatay mo tapos lalapit ka sa pamilyang yon kay bangag. Eh mga wala talagang hiya at walang paninindigan itong mga taong itong excuse me, pinag-aaway-away tayo palangga. Nalunok ko yung laway ko. Excuse me, darling. May naman tayong kape. Yan yon. So, ang chika boom boom, wait a minute. Baka may extra ano pa. Ang may pa doon yung juicy na balita. Okay? May juicy. Tingnan natin to. Okay. So, di ba nakakasuka? Matapos pag-away-awayin ang mga Pilipino, eh, magtita daw sila, maglola or whatever. So, sino na naman ang biktima? Eh, di Pilipino. Pag tinitira ko noon si Chris Aquino, nagagalit kayong mga dilawan. Tuwang-tuwa ang mga Marcos supporters. Ano, nagtandem na, kumusta naman yung mga Marcos supporters na bangag pa rin? At ngayon, yung mga dilawan, nagagat kay Marcos, kumusta naman kayo? See? Sabi ko nga kagabi, ginagago at binaboy lang nila ang mga Pilipino. Sabang sila ay kamkam ng pera ng bayan. Kamkam ng kamkam si Lisa at ang mga nakamkam noong mga panahon ni Noynoy ng kanyang mga inappoint, mga kamkam ng mga lahat ng kawatan during that administration, ang pangangamkam ng mga katawan ko 34, 24, 36. Anyway, mga palangga. So, kanta yun, di ba? Di ba kanta yun? So, ginagago lang nila yung mga Pilipino. Tayo, ikaw, ako, nag-aaway-away. Pero sila palang mga magpamilya, dalawang pamilyang yun, kapag kailangan ng tulong at nawawala na ng pera, magtutulungan sila. Remember si Imelda Marcos, sabi natin, right? Pinadalan pa ng pera si Noynoy sa Boston? Ninoy? Dahil sa kanyang surgery, remember that? Oh. Maganda naman yun nung panahon na yun na pinadalan, tapos ay dahil tulong, dahil wala yung pera si Ninoy. Pero di ba, noong 1986, nag-aawa ng pinatalsik ang mga Marcos. Nag-away-away ang mga Pilipino. May mga namatay sa Hacienda Luisita, may namatay sa Mindiola Massacre, maraming namatay sa gutom, both Marcos and Aquino. And now, gagaguhin tayo lahat. No more for these people, for this family. No more Marcos, no more Romualdez Araneta Marcos, no more Cojuangco Aquino. Yung mga kapatid ni Chris, kapag tumakbo, huwag niyong iboto dahil pare-pareho lang silang binudol ang mga dilawang supporter at mga pulahang supporter. Yan ang katotohanan. Ito, sabi ni Filipina Grino, okay? Ngayon, umaani na rin si Chris ng karma sa mga pinagagawa na noon, kaya talagang bilog ang mundo. I'm telling you, lahat po yan ay pagbabayaran ng mga taong nagkamali. Lalo na kung ikaw ay isang politiko na lumamon ka, nagnakaw ka sa kaban ng bayan, samantalang ang mga batang may sakit, ang mga matatanda na hindi na sinisika-sika sa mga ospital, mga pampublikong ospital, ang mga bata na sinisigaw-sigawan dyan sa mga pampublikong ospital kasi walang budget ang ospital o tiwali din yung mga doktor, nilalamo nila ang budget para sa mga mahirap, sisingilin kayo ni karma. At hindi kailanman kayo maliligtas ng pera. That's one thing for sure. So mga kababayan, gusto ko lang kayong mulatin. Okay? Ang inyong mga kaisipan, mga palangga, na ganito ang takbo ng politiko sa Pilipinas. Kaya hindi na tayo muling magpapabudol pa. Kanina, pinag-usapan natin na possibly na i-appoint si De Lima. Ngayon,
Ano pa, yun ang ano, ayon sa ating puting ahas, ay yun ang issue kung bakit umuwi yung dalawang bata, nagpicture-picture kasi nangingi ng tulong kay Lisa kasi nawawala na, nadidrain na ang budget ang kaba ni Chris, okay? Nadidrain na yung kanyang budget sa mga, imagine mo, for ilang years na siya nagkakasakit. Sabi mo na lang 2 years, isa US pa. Oh, for sure, wala siyang, kung may insurance, well, I don't know kung may insurance siya, di ba? Meron namang international insurance. Ano yung mga international insurance? Sabi ng friend ko, mayroon daw siya dating AXA insurance, AXA, international insurance, that covers you internationally. So, I don't know about that. Kasi di ba pag sa US ka, pag kumuha ka ng medical at saka life insurance, whatever insurance, tinatanong yung social security mo. So, Chris is Filipino citizen, so I don't know kung anong insurance niya. But ganun pa man, mga kapalalo, yun daw po yung chika boom boom na nangangailangan ng tulong si Chris kasi financially drained siya dahil sa kanyang sakit. So, kung ano man yung tulong na yon, well, mamili kayo, pwede ba siya maging loan debtor? O number 2, pwede ba siya bibigyan ni Lisa ng pera galing sa smuggling? O number 3, pwede ba niya, dahil yung taxes niya i-reduce instead na 1 billion, kunyari, wala naman siguro 1 billion, wala siyang trabaho, no? Let's say, bigay tayo na example. Let's say 10 million, gawin na lang 1 million. Ano pa, sa tingin niyo? Tulungan niyo ako.